Hi guys, welcome. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Mary Det and I am a full-time freelancer. So for today's video guys, ayun, gusto ko lang gumawa ng video for the update ng schedule ko, and ayun, para na rin sa kasi lately kasi guys, nag-enroll ako sa isang program or isang course para mag-upgrade ng skills. So, ito guys, hindi to yung normal na ginagawa ko as a freelancer. So, sobrang layo nito sa sa ginagawa ko ngayon. So, kaya ayun, gusto kong i-document. So, kaya gumagawa na din ako ng video every now and then kasi para ma-document ko siya, yung progress ko, ganun, and yung process and yung schedule na ginagawa ko while doing this program. So for the first 3 months, yung program kasi na to guys is 6 months siya. So i-share ko siya sa inyo pag natapos ko na yung program, syempre para make sure na ko talaga siya, natapos ko. So ayun, yung program na to 6 months nga siya, and for the first 3 months, online class kami from 5 a.m. From 8 a.m. to 5 p.m. So, ang ginagawa ko ngayon, dahil nga medyo, syempre may work ako, so full-time ako dun sa ginagawa ko. Actually, dito naman sa work ko, since flexible time nga yung working hours ko, so kailangan magawa ko yung work ko within the day. Kaya kailangan talaga i-manage ko ng maayos yung schedule ko kasi para hindi rin maapektuhan yung trabaho ko. So, ang ginagawa ko, since online class and blended learning naman yung ginagawa namin. So, yung 8 to 12 namin is online, and then yung the rest, parang 1 to 5, na kami niyan, gagawa ng assignment, yung ganun, kung may reporting, katulad ngayon, medyo mas maaga akong gumising. Ang normal na gising ko, pag meron kaming klase, dapat gigising ako ng mga 4 a.m. para 4 a.m. mag-i-start ako ng work ko, tapos hanggang 7. And para after ng class ko, ginagawa ko, saka ako mag-work ulit. Kaya ngayon, mas maaga ako tatapos sa work ko kasi pagkatapos namin ng online class like 12 p.m. After nun, magtatrabaho na ako. So, bibilisan ko na sa trabaho para bago mag 5 p.m. tapos na ako sa work ko para at least pagdating ng 5 p.m. hanggang 9 or 10 p.m. natapos ko na yung mga assignments ko, or natapos ko na yung namin, kung may reporting kami. So, ganun yung ginagawa ko para hindi ako nagagahol sa work ko. So, ayun, talagang kailangan lang i-manage yung kasi buti na lang nandito yung partner ko kasi siya yung nagluluto, ganun, kasi medyo talaga marami talagang ginagawa, and since kakasimula lang namin, nag-a-adjust pa rin talaga ako kasi nung mga nakaraang buwan, ang gising nga namin is sobrang late na, so nag-a-adjust pa yung katawan ko kasi minsan gumigising kami mga 10, 11 ganon, kasi nga late ako nag-work kasi walang pasok yung anak ko sa school. So ngayon mag-a-adjust na naman kami kasi nga mag-i-start na din yung klase sa ng anak ko sa school. So sakto lang din na kailangan na namin gumising ng mas maaga kasi nga yung pasok ng anak namin sa school is 6 a.m. So parang sakto lang din kasi para at least since maaga akong gumigising,
maasikaso ko din yung anak ko. Pero yung sa pag-aasikaso naman sa anak ko, hindi ko na, hindi naman ganun kahirap kasi nga, medyo malaki na yung anak ko. So, siya na yung nag-aasikaso sa sarili niya. So, yung breakfast na lang niya. Pero yung daddy naman niya yung gumagawa nun. Kaya, ayun, sobrang thankful ako. Kaya kahit pa paano na ma-manage ko talaga ng maayos yung work ko, and yun nga ang kailangan ko lang talaga is to maintain, kailangan ko i-maintain yung schedule. Kaya nung kahapon, kahit wala kaming online class kasi nga holiday, ayun, medyo maaga pa rin akong gumising. Hindi siya yung usual nagising ko na 4 a.m. pero nagising ako mga around 7 yata, 7 or 8, para kahit pa paano hindi, alam mo yun, yung magtuloy-tuloy yung adjustment ng oras ng tulog ko. Kasi dapat, pag gigising ako ng 4 a.m., dapat ang tulog ko kahit pa paano mga around 9 or 10 p.m. dapat matutulog na ako niyan. Minsan, nahihirapan ako matulog sa gabi, kaya, ayun, kailangan talaga, alam mo yun, dapat wala na ako masyadong iniisip. Kaya, ang ginagawa ko after ng online class namin, tinatapos ko talaga yung work ko kaagad. Para, ang aasikasuhin ko na lang is yung sa assignment namin. So, hindi naman masyadong ganun ka-pressure. Kaysa yung tatapusin ko muna assignment namin, tapos kumbaga ihahabulin ko yung oras para matapos ko yung work ko. So, syempre, mas importante pa rin yung work ko. Kaya, yun yung inuuna ko. Kaya sa umaga, mas marami din ako nagagawa pagkagising ko. Kasi katulad ngayon, maaga pa. Nagising nga ako kanina medyo late nga 5 a.m. ako nagising. So, ayun, 5 a.m. to ngayon, 7:30 na. So, nakapag-work na ako kahit papano. Nasimulan ko na yung work ko, and mamaya, after ng online class namin, doon ko naman tatapusin ko ano yung mga naiwan ko pang trabaho. So, ganun lang talaga guys. And, itong ngayon, for the past 7 years yata na, almost 7 years na freelancer ako. Ngayon lang ulit ako nag-try na yung may gagawin sa labas, yung kahit pa paano meron akong activity sa labas. So, medyo na-excite ako, na medyo kinakabahan syempre kasi hindi ko alam kung kakayanin ko yung ganitong schedule. Kasi nga, since isa lang yung client ko ngayon, hindi talaga ako masyadong napipressure. Tapos, online class pa. So, I mean, flexible time pa yung working hours ko. So, hindi ako masyadong napipressure. Kompleto pa rin yung tulog ko. I mean, hindi ako yung kagaya yung may iba kasing freelancer na yung sa sobrang dami nilang client, hindi na nila alam mo yun, parang hindi na kompleto yung tulog nila, medyo nakaka-burnout kasi yung ganun. So, sana maano ko talaga, ma-maintain ko yung ganitong schedule kasi after 3 months, mag-face to face na kami sa training. Tapos yun yung medyo mas mahirap kasi syempre babiyahe ako, and alam naman natin na medyo traffic dito sa atin. So, ayun, kaya ayun guys, mag-aasikaso muna ako kasi 8 a.m. yung yung online class namin. And magpe-prepare muna ako ng breakfast. Pero magko-coffee lang ako at saka tinapay. And yun lang, mabilis lang naman yun. So, ayun lang guys. Gusto ko lang i-document tong journey ko. So, medyo malayo talaga to sa ginagawa ko. As in, pag yung, alam mo yun, yung sabi nila kailangan mong lumabas sa outside of your comfort zone. Ito talaga sobrang layo talaga nito guys. And ayun, yun lang muna for today's video. See you in my next vlog. Bye!